Good morning, everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Morning! Good morning po. Isang pagkiyaya nagdalaw sa atin ang Panginoon. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Start the day with a big clap for our Lord. Inaalalayan ko po muna natin tumayo. Purihin natin ang Panginoon sa atin.
sasabihin. So, umagang ito na kami ay narinig ng Panginoon kung kailan ikaw ang unang gumawa ng paraan upang maibalik muli ang relasyon sa iyo. Pero kami kamahal na kahit na kami ang una nakagawa ng pagkakamali, ikaw pa rin ang una na umatok sa amin ng puso. Tunay na Panginoon, kailangan kami na yung mga likod na magmumuli sa iyo. Sumasamba sa isang Diyos. Nahanap namin ang mukha. Sumasabog sa iyong pagkilos. Masahiling na hangin, langit na langit. Kami katapuin,
Yes, Lord, dakila, makapangyarihan, nag-iisa, hari ng lahat. Ang iyong pangalan, Panginoon, tunay na sa amin ay nakapagligtas ng beses. Sa amin ay nagpaalala ng ilang beses. At sa amin na nagmahal ng panghahabulan. Panginoon, sa umagang ito na kami ay narito, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay. Gamitin mo, Panginoon, ang mga tao na dapat mong gamitin. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa upang maging daluyan ng pagpapala. Gamitin mo, Panginoon, kami ng iyong mga anak na makikinig ng iyong mga salita. Nawa ang mga ito ay may kalinangin sa aming puso at isipan. Magamit namin sa aming panghabang buhay na pamumuhay sa piling mo. Aming Panginoon, isang pribilehiyo ang makapagpuli sa iyo, isang pribilehiyo na kami ay narito upang magamit. Kaya Panginoon, nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin. Pagkalinisin mo kami sa lahat ng mga kalumihan na ipinakita sa amin. Nawa Panginoon ang papuri na aming nasambit at sasabihin pa sa buong service, Panginoon, ay maging kalugod sa iyo. Salamat sa lahat ng kabutihan at pagpapala namin. Sa pangalan ni Jesus. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahang kabanalan.
Ama namin sa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang ng tawad na may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Masdan ko ang lahat ng nilikha ng kamay mo na luhang dakila. Kung tingnan ko may puspos na paghanga, ginawa mo na buhat sa wala. Sumisigaw ang Diyos ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at ang awit ng puso sa iyo, dakila ang pag-ibig mo. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating kasulatan mula po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa Kapitulo 1, talatang 45. Lucas, Kapitulo 1, talatang 45 hanggang 47. Ganito po ang ating mababasa, 46 hanggang 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ngayon sa harapin kailanman ay dakilain, walhatiin. Amin. Amin. Sama-sama po tayong manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat sa magandang umaga ang pinagdala po sa amin. Salamat po sa muling galakan na magkatipon-tipon po kami sa pagsamba sa pagkilala sa iyong kabutihan, pagkilala sa iyong patuloy na pagpapala sa aming mga buhay, at higit sa lahat, Panginoon, iyong napaparangalan ka sa buhay na bawat isa sa amin. Ikaw na itataas sa aming mga buhay. Marapating mo, Panginoon, ang aming pagsamba ay tunay na maging kalugod-lugod sa iyong paningin, na walang anumang hadlang sa buhay ng bawat isa sa amin, na sukat na makahadlang ng mataas naming pagpapalaga at pagpupuri sa iyo na aming Panginoon. Kaya nga po, kung sakali na meron kaming ininyatang kasalanan, maging ito'y sa isip, maging ito'y nasabi o kaya nagawa, marapat mo, Panginoon, na sa pamagitan ng banal na dugo, maging malinis ang aming mga buhay sa iyong harapan at patuloy na linisin sa aming mga karunungan. Tunay, Panginoon, na karapat-dapat kang purihin pasalamatan sapagkat sa loob ng isang linggo na umating sa aming mga buhay, hindi mo kami pinagkunan. Tunay, Panginoon, na ikaw'y napaparangalan sa lahat ng bagay, hindi lamang sa material, kundi maging sa mga espiritual. Salamat sa paggamit mo sa iyong mga anak, sa pangunguna sa mga pag-aaral ng mga salita,
pagbibigay ng pagpapatibay at kalakasan espiritual sa mga kapatiran. Sa mga anak mo ginagamit, patuloy mo silang sangkapan ng iyong kapangyarihan. Maranasan ang bawat isa sa amin. Nagpapahalaga po kami sa iyong mga salita. Papahalaga po kami sa iyong banal na espiritu na tumitira sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming paglilingkuran sa aming kapwa. Lagi po namin isipin, hindi lamang ang aming sarili, kundi ang mga tao na kapaligid sa amin. Kasama na rito, Panginoon, ang aming mga kasambahay, ang mga kapitbahay, aming mga kakilala, at nakakasalamuha sa araw-araw. Marapat mo dakilang Diyos na iglesia ito ay patuloy na makapamuhay bilang isang iglesia na nagbibigay pala sa mga tao na nasa paligid. Kami, Panginoon, ay patuloy na tumitingin sa maganda pang mga pangyayari sa buhay ng iglesia ito. Dinadagdagan mo ang bilang ng mga sumasampalataya. Dinadagdagan mo rin ang bilang ng mga naglilingkod sa iyo sa iba't ibang kapalaran. Kung sakali, Panginoon, na mayroon kami mga kapatiran, na mayroong mga taglay na karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang humipo sa bawat isa sa kanila, katagpuin mo ang kanilang mga pangailangan. At kung paano kami ay nagagalak at nasisiyahan na maglingkod na mayroong malulusog na pangatawan, yun po, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin. Maging mga nangyayari sa aming kapaligiran, mga kalamidad na dumating sa aming bansa, yung tagal upang makarecover ang aming mga magsasaka, tagal upang makapagpatayo muli ng mga nasira at nawasak ng mga tahanan at ari-ari. Mga Panginoon, sa ganitong mga kapanahonan, ipadama mo ang iyong pag-ibig. Ipadama mo ang iyong pag-ibig sa kanila. At marami pa makakilala sa iyo sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. So, Panginoon namin patuloy na inihahayag ang aming buong pagtitiwala na marami pa ang makakilala sa iyo sa mga nangyayari ito sa aming kapaligiran. Ang kapayapaan, ang kagalakan, ang patuloy na maalab na paglilingkod sa iyo, sa iglesia at sa aming komunidad ay may pagpatuloy ng bawat iglesia, hindi lamang ng Yemen, kundi ng mga iglesia na ginagamit mo sa iba't ibang paraan. Sa iyong kapurihan karangalan, sa tayong pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Kapapuan po ang kapulungan. Ngayon po ay makakarinig tayo ng napapuring awit mula sa YHS.
Ngayon po ay makikirinig tayo ng mensahe mula sa Diyos, mula po sa ating Pastor Cirilo Juan. Pwede po bang dagdagan nyo ng lakas yung palakpak? Pagandang po ng mensahe ng awit. Hindi ko alam kung nakuha nyo lahat yung mensahe. Pag hindi po tayo nagbigay sa panahon ng Kapaskuhan, January, babalikan pa tayo niyan. Pero salamat at yung diwa ng Pasko ay nahayag sa pamagitan ng mga pag-aawitan. Tama ba? Punta ka do. Panahon ng Kapaskuhan, naririnig, nahayag sa pamamagitan ng mga pag-aawitan. Tama po? Di ba? Ako po ay talagang nagaganap na yung diwa ng Pasko, yung Kapaskuhan, sa panahon man ng pandemya, dama pa rin natin. Sapagkat hindi kayang pigilan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Noong po nakaraang linggo ay pinahayag niyo sa amin ang inyong pagmamahal. Pinahayag po niyo sa pamagitan ng pagdadala ng mga bagay na iniisip niyo na kailangan namin bilang mga manggagawa. Salamat po ron. Alam ko na pinaghandaan niya ng bawat isa sa inyo. Kasi naging miyembro rin po ako noong panahon na yun ay hindi naman tinatawag na Kilo Sunday eh. Sa amin po kasi sa Bulacan, ang uso ron yung Thanksgiving. Kaya itinatapat po yan ng mga buwan ng last week ng November. Ang dinadala po riyan mga kung ano yung inani. Kung anong inani mo. Ngayon, nung nagtagal-tagal, ang sabi ng pastor, kasi dumadating na po yung iba't ibang mga kaloob. May palay, may bigas, may mga gulay, may mga prutas. Ang sabi ng isang miyembro, Pastor, paano po yun ang aming pong hanap buhay, pag-aalaga ng baka at saka ng mga baboy? Dadalhin po ba namin yun sa simbahan? Kung kayo po yung pastor, ano sasagot niyo? Ha? Dadalhin? Ha? Yun! Yun sinabi ng Kapitangol. Yun din yung sinabi ng pastor, mga kapatid, para naman po maging yung bukang simbahan, huwag na po niyo dalhin dito yung baboy. Huwag na po niyo dalhin dito yung mga kalabaw, yung mga baka. Ibenta na ninyo at ilagay na lang ninyo sa offering yung pera. Mas practical po yun. Pero alam nyo, diwa po nung Thanksgiving, kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung ano man yun. Ako na, nagtatanim po kami ng mga gulay. Siyempre, ang dala namin gulay. Hindi, yung sasabihin ng mga manggagawa roon, pastor, mga DS, ang ganitong kongregasyon, kasi inire-report ko sa mga district superintendent Yan ang nangyayari, mas marami po yung kaloob na yung items kaysa doon sa cash. Kasi para bang nakasanayan nila talaga na magkaloob ng mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Kaya hindi ko alam kung inilista ni Pastor yung mga items Kasi nung po ako pumasok, nakita ko nandun sa Casa Pastoral, nalabas na ako sandali. Pag nasa na yung mga dinala ng kapatiran. Diyan po yan magaling. Kasi pag kami naglilipat, 23 hanggang 25 box, siya po may trabaho nun. Kaya lang, pag tinanong mo,
nasa inyo ganitong gamit, bahala ka na dyan. Kaya nung bandang huli, sabi ko, basta yung tungkol sa gamit ko, ako na maglalagay. Kasi lalagyan ko po yan ng number. Tapos kung nung items yun na doon. Kasi ang hirap pagka yung nakasalansa na, yung palang kukunin mo nandun sa ilalim, mahirap po yun. Pero yan naman pagkakasalansa, maayos. Kasi yung sa may dining area po namin, marami pong mga balot-balot na roon. Kaya po sinasabi ito, hindi naman po sa amin galing yun sa inyo. Gusto ko lang po ipahayag na kami po taos-puso nagpapasalamat sa inyo. Okay po ba yun? Wala na ba sabihin? Salamat po sa inyo. Malaking tulong po sa amin yun. Naulitin. Yun, meron sinabala. Anyway, dahil po doon ay napapanahon din naman na ang ating maging paksa sa umagang ito ay yung maging mapagpasalamat at mapagpuri sa ating Panginoon. Hindi po nawawala sa panahon. Laging umaangkop sa lahat ng panahon ang tinatawag na pagpapasalamat o pagpupuri. Maraming pagkakataon na kung minsan yung salitang pagpupuri o yung salitang pagpapasalamat para bang laging nakakapit, para bang nakaugnay lagi kapag ikaw ay tumanggap ng mga material na bagay. Para bang ganun ang nangyayari. Pero sa iba, tinitingnan din ito, kahit wala kang tinanggap ng material na bagay, kahit pa nga sa panahon ng pagsubok, kahit pa nga sa panahon ng kagipitan sa buhay, yung pa rin yung nais ng Diyos na maranasan ng kanyang mana. Alam po ba ninyo na dito sa panahon ito, yung binanggit po, actually ang best po natin mula talatang 46 hanggang 51. Babasahin ko po ito ng Lucas 1, talatang 46 hanggang 51. Ganito po ang sinasabi. Kung masusundan sana ng pakita man lang yung text, no? Sa Lucas 1:46 sabi, sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat dilingap niya ako kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Siya'y banal. Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salin-saling may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilitong niya ang mga may palalong isip. Actually, hanggang doon po sa verse 56. Para sa isang dalaga na kung magiging diretsuhan po ang pag-uusap na hindi pa nasisipingan ng lalaki, napaka-imposible na magkaanak ang isang dalaga. Tama ba? Pero paano ang isang dalaga na hindi pa nasisipingan ng isang lalaki kayang magpuri sa Diyos sapagkat siya nagdadalang tao? Ang hirap po yun, di ba? Malalim na sabihin natin na malalim na kalungkutan o kaya yung parang kapighatian o kaya yung pagkapahiya o anumang mga negatibong bagay ang pwedeng mangyari sa panahon siya ay nagdadalang tao. Tama ba? Bakit? Mahirap yata yun. Lalo pa sa tinatawag na sa kultura ng mga Hudyo, para rin kultura ng mga Pilipino. Ang ano nga natin ang mga magulang natin ano kwento? Mahawakan lang, tama ba? Mahawakan lang daw sa daliri Ano sabi?
Pakasalan mo na yan. Pakasalan mo na yan. Nahawakan pala sa daliri. Ito nagdadalang tao. Pero sa kabila noon, ating pong makikita na kakaiba ang naging damdamin ni Maria. Sapagkat sa pagbubulay-bulay ng tala sa buhay ni Maria, kahit nga yung kanyang kasintahan na si Jose, di ba? Nagplanong talikuran siya. Kasi kahihiyan din ang isang binata ng kanyang pakakasalan ay isang dalagang ina. Pamanin po, sakali, no? Pero ito po ang talagang tunay na nangyari. Pero bakit nagawa ni Maria na sabihin sa harap ng Diyos na siya ang kanyang puso ay nagpupuri sa Panginoon? Pag binalikan po natin, ito yung panahon na siya ay dumalaw sa kanyang pinsan si Elizabeth. At noong siya ay dumalaw na nagdadalang tao rin ang kanyang pinsan, ang sabi, gumalaw yung baby doon sa sinapupunan. Na ano pa, nagpapahayag ito ng kakaibang pangyayari sa buhay ng isang nagdadalang tao. Pero bukod doon, ang ating pong makikita kay Maria, natutunan niyang kilalanin na siya ay instrumento lamang, kasangkapan lamang ng Panginoon, daluhin lamang siya ng pagpapala mula sa Diyos para makarating ang biyaya sa mga tao. Yan po yung diwa ng Pasko eh. Di ba? Yung pagbibigay na yung palang baby na nasa kanyang sinapupunan, yung pala ang magiging tagapagligtas. Kaya ang sabi niya, kinilala niya at nagagalak ang kanyang puso na siya ginamit ng Diyos na maging alipin para yung baby ay naroon sa kanyang tiyan. Paano kung siya tumanggi? Sino kaya kanino kaya ililipat yung kanyang dinadala? Di ba? I-research ng kapatid na Ronnie. Kung sakali na tinanggihan ni Maria, ano mangyayari sa lugar? At kanino kaya ipapasa yung nandoon na sa sinapupunan ni Maria? Assignment ngayon. Okay ba? Okay. Pangalawa, makita po natin na doon sa mga narinig po natin sa ating mga kaibigan dito sa banda-bandang likuran. Ang sabi ron, mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. Ito po ay mayroong katotohanan. Hindi po pinili ng Diyos si Maria na maging daluyan o yung sa kanyang mamuo, sa kanyang manggaling yung baby na si Jesus. Dahil siya ay mapalad. Kaya po siya naging mapalad o Blessed Mary ay dahil siya po ay kumilala na maging alipin ng Diyos. Ulitin ko po yun. Hindi siya ginawang parang sisidlan ng baby mula sa Espiritu dahil siya'y mapalad. Kaya siya naging mapalad sapagkat siya ay nagpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ay kumilalang alipin ng Panginoon. Kasi po, pag nagkamali tayo doon, pwede natin i-address na Blessed Mary, ikaw ngayon o siya ngayon ang ating tatawagan. Sa kanya tayo hihiling na parang prinsipe ng kahilingan na ipagkakalog sa ating mga Panginoon. Hindi po. Instrumento siya ng Panginoon. Kinilala niyang siya'y alipin ng Panginoon. Hindi siya Panginoon. Tama po? Dahil dito,
Nagawa niyang magpuri, nagawa niyang magpasalamat sa Diyos sapagkat mayroong gumagalaw sa kanyang sinapupunan na alam niya na ito ang magliligtas sa buong sanlibutan. Kaya mayroong Pasko, kaya mayroong bigayan. Ang unang nagbigay ang Panginoon at kinilala ni Maria na siya ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Na ang Panginoon pa rin ang Diyos na karapat-dapat paglagakan ng pagtitiwala. Hindi siya. Sapagkat siya'y naging mapalad, sapagkat kinilala niya na siya ay alipin ng Panginoon. Sa chapter 8, verse 1 and 3 ng Lucas, samahan po niyo. Lucas 8, 1 hanggang 3. Lucas 8, 1 hanggang 3. Ganito ang sinasabi. Pagkatapos ito, nilibot ni Jesus ang mga bayan nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babae ito, si Juana na asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Para sa mga nakikinig, pansinin, ang mga babaeng binanggit ay binanggit sapagkat sa diwa ng pagpapasalamat sa ginawang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay, nagawa po nilang maglingkod sa Panginoon na ang ginagastos nila ay yung kanilang sariling salapi para sa ministeryo ng ating Panginoon. Napaka-importante po natin pansinin na kaya tayo tumatanggap ng mga biyayang material ay hindi lamang para tayo masihan sa ating sarili. Kaya tayo tumatanggap din ng mga biyayang material para ito ay ating ibahagi rin sa ministeryo na naukol sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon at sa ministeryo mismo ng ating Panginoon. Ang ating pong batayan ay nagpapakita ng mga babaeng ito ay nagpahayag ng kanilang pagpupuri, ng kanilang pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagtulong ng kanilang sariling mga resources para sa ministry ng ating Panginoon. Doon po sa Unang Kronika 16:4. Unang Kronika 16:4. First Chronicles chapter 16 verse 4. Ang sabi po ng talata ay ganito. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh. Kung ating pong titingnan ang nasa likod ng mga pangyayari sa mga talatang ito. Noong ang mga Israelita ay inilabas po sa Ehipto, saan po ba yung kanilang dapat na maging final destination? Bakit sila inilabas? Para sa lupang pangako. Pero bago sila makarating sa lupang pangako, ano ang kailangan nilang gawin? Sumunod. Pero merong malapit na lugar doon sa lupang pangako na kailangan nilang tawirin. Ano yun? Yung malawak na Jordan River. Sabi po naman nag-aaral sa Biblia, sa ordinaryong
yung tao, hindi mangangahas tawirin ang ilog na yon. Bakit? Ang lakas po ng current. Kasi, kung mapapansin po ninyo sa geography na tinatawag, ang Sea of Galilee ay nagbibigay po ng tubig sa Jordan River. Ang Jordan River, kung tama ang aking geography, matagal na po ito, 1970s pa. Mula po doon sa tubig ng Jordan River, nagbibigay naman siya ng tubig doon sa tinatawag na Dead Sea. So, ibig sabihin, malaking volume po ng tubig yung dumadaan dito. Ang mabigat, ito po, ang mabigat, ang sabi ng Panginoon, pagdating ninyo sa Jordan River, patapakin ninyo, patuntungin ninyo ang mga priest doon sa tubig. Malalim po yung tubig eh. Sabi ka, kausap ko mga pastor eh. Sinong pastor ang mahangahas na lumusong doon sa tubig? Samantalang ang lakas ng current nun. Talo pa ang Cagayan River. Ganun. Pero sinasabi ng Biblia, pagtapak po ng mga priest doon sa tubig Jordan, dala-dala po nila yung kaba ng tipan. Kasi yung kaba ng tipan, may vaccine eh, na pinapasampu ng mga Israelita. Pagtuntong po doon sa tubig, ano nangyari? Alam niyo kasaysayan? Chapter 16. Para Sunday school tayo. Ano nangyari? Ha? Oh, bakit ba tayo mga naka-face mask kasi? Hindi tayo marinig eh. So, biglang natuyo yung lupa doon sa ilog na yun. Meron po ba kayo naalala? Ano naalala nyo? May nangyari bang ganon? Red Sea. Eh kung yung dagat eh, natuyo eh, ito pa kayang ilog lang? At ayon po doon sa kasaysayan, mula po doon sa talatang 16 na yan, chapter 16, makikita po ninyo na iyon ay napaka-importante sa mga Israelita. Kasi ang nangyari yun, itinakda niya ang mga Levita, diyan po nanggagaling yung mga pari, at yung mga pangunahing lingkod niya, na wala pong gagawin kundi magpuri, magpasalamat buong araw. Ilang ang kanilang trabaho. Kaya kanina nung nag-aawitan po, panguna ng ating prayer and praise, hindi mo napansin, masigla po tayo. Kaya lang, no offense ha. Eh nung magpo-processional tayo, iniwan tayo eh. Hindi, sana sila pa rin yung nagpatuloy. Kasi yung sigla ng pag-awit ay lalo nating mararamdaman kasi merong nangungunang mga awit. At yun po papel ng mga Levita. At kung sa pangyayari yun, ang kanilang papel walang gagawin kundi manalangin, magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa buong araw. Yung pong nangyari yun, ang sabi doon sa mga sumunod na talata, ay kumuha ang bawat tribo ng tigi-tigisang bato. At yun ang magsisilbing paalaala sa kanila. Sana nga ba yun? Nasusundan niyo po ba ako? Okay, sumunod po kayo pag hindi. May iiwan kayo. Doon po sa chapter na yun, ang sabi, verse 5, upang manalangin, magpasalamat, magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. At ginawa naman po yun. So, napaka-importante pala na sa ating pagbubulay, yung pagpupuri at pagpapasalamat ay isa rin palang ministry. Isang gawain. Pero ito ay, nung panahon yun, ang may papel po niyan, yung piniling mga Levita na maglilingkod sa harap ng kabanantipan. Wala po silang gagawin kundi manalangin, magpasalamat, at magpuri kay Yahweh sa buong panahon. Bilang mga mananampalataya, katulad ni Maria, mula sa puso, lumabas sa bibig, ang pagpupuri, pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat yun ay nagsisilbing alaala
nagsisilbing palatandaan na ang Diyos ay may ginawa sa kanilang buhay. At kung titignan po natin ang kasaysayan ng unang Kronika 16 hanggang sa mga sumusunod na chapter, totoo nga pala na importante sa mga mananampalataya, mga tama ng sinabi ng Panginoon, na sa mga sumusunod sa Panginoon, napakahalaga pala na alalahanin mo kung ano yung mabuting ginawa ng Diyos sa buhay mo para ikaw ay laging nasa diwa ng pagpupuri at pagpapasalamat. Huminto po tayo sandali. Total, kilala ninyo ang inyong sarili. Mula noong linggo hanggang ngayong linggo, 7 days, meron ba kayong naaalalang kahit isa lang? Isang mabuting bagay na ginawa sa inyo ng Diyos na hindi ninyo kayang kontrolin ng inyong sarili para itaas ang kamay at sabihin, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Meron po ba no? Hindi ko po kayo tatawagin para tumayo rito. Huwag po kayong mag-alala. Kasi kung minsan gano'n kahit hindi nagtataas ang kamay, baka tawagin eh. Kita niyo, lakas ng loob ng kapatid na Tess. Kasi yan, kahit tawagin ko rito, sasabihin niya. Alam ko, meron kayo eh. Kaya lang, tayo mga Pinoy, bakit gano'n? Nagpupuri, nagpapasalamat na, tikumpang ating mga bibig. Marami nang ginawa ang Diyos na kabutihan sa atin, pagpapala sa atin, panahon nga ng midweek natin eh. O, yun po ay nasa panahon na tayo ng mga testimonies. Ang lalaki pa yung nandun sa blackboard eh. Nga sabi doon, testimonies. Kung minsan, mabuti na nga yung mga presider na nagtatawag eh. Gusto pong tawagin? Di ba? Dapat hindi na po tinatawag eh. Bakit? Laging may ginagawang mabuti ang Diyos sa atin. Sabihin po niyo sa inyong katabi, kapatid, may ginawang mabuti ang Diyos sa iyo. Ipagsabi mo. Ikwento niyo. Pinagaling sa karamdaman, tinugon yung tiyak na pangailangan, nagkaroon ng dagdag na kabuhayan. Maraming bagay. Nagagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, pinagpapasalamat ko, yung pangako ko sa kapatid na Denny na pupunta ng Batangas, hindi ko inisip kung gaano kalayo eh. Alam niyo, kahapon papunta lang doon, 5 oras. Talo pa yung pumunta ng Baguio. Kasi nakakarating ko kami ng Baguio, 4 na oras at kalahati lang eh. Dahil sa SCTEX sa kanang T-Flex, ang bilis na. Baka ngayon 3 oras na pagka kapatid na rolly driver eh. Kasi pagka maganda ang ating sasakyan, kaya po ng 3 oras at kalahati. Pero grabe ang traffic kahapon. Dito ba si Pastor Raul? Sa totoo lang, masakit ang aking 2 binti. Masakit ang aking balakang. Masakit ang aking ulo. Hindi po kasi ako nakapag-almusal nun eh. Kaya pagdating dun sa lugar, pinagsama ko na yung almusal at tanghalian, pati na merienda. Kaya pagdating sa merienda, kape na lang. Pero salamat sa Panginoon. Naingatan. Ako personal, papasalamat. Paminsan-minsan gumagamit po ako ng Waze. Kaya ako nagpapaload eh, para lang gumamit ng Waze. Yung pong Waze parang waste of time kuminsan eh. Nandun na kami sa San Jose, pwede na palang dumiretso, 5 kilometers. Pinabalik pa kami ng 9.8 kilometers. Pagdating sa 9.8 kilometers, tumawag ang Pastor Raul, bumalik kayo dito sa may ba hindi na ako babalik dyan, 10 kilometers na naman yan. Di 30 kilometers na. Sabi ko, ganito na lang. Sige, pumunta kayo roon. Total, sabi nyo, merong, Memorial Garden ba? Eternal Garden, merong Heaven, Heaven Park, parang gano'n. Makakarating din tayo sa langit, sabi ko. Kaya noon din oras na yon, pinatay ko po yung cellphone, hindi na ako nakinig sa Waze. Sabi ko, kausap ko ang Kapandabong,
Hindi ko maintindihan kung kailangan akong bumalik doon sa 10 kilometers. Ibababa ko na itong cellphone, hindi na ako magtatanong, basta tandaan mo, magkikita rin tayo. Nakalagay doon sa Waze, 5.8 kilometers na lang. Babalik pa ako doon sa 10 kilometers ulit. Galing na kami ron. Yung pala, eto na, bandang huli, nakita namin, nasa likuran namin si Pastor Raul. Yung palang pinababalik na yun, pag bumalik kami ron, babalik na naman kami doon sa 9.8 kasi sarado pala yung kalye. Kaya pala pinababalik doon. Sabi ko, nung makita ko, heto na yung toll gate ng Starton. Dito kami lumabas sa Starton. Dapat pala diniretso na lang namin puntang Batangas, hindi na kami nag-ibaan. Anyway, bakit? Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Kasi, sa totoo lang, yung pong ibinigay sa ating kaisipan, marami po tayong matutuklasan na ililid tayo ng Panginoon doon sa tamang daan. Hindi po sa dating daan, sa tamang daan. Bakit? Kasi, importante yun eh. Abay, nung palang dumating kami ron, sulit. Sa laki ng bahay na ibilis. At sa kagalakan nung mag-iina na nagpa-bless ng bahay. Grabe. Isipin niyo ang kabutihan ng Panginoon. Ang pag-iingat, walang aksidente. Yung paggagabay, hindi po kami nakarating doon. Ako, hindi pa nakarating doon kahit minsan. Pero, inilit po kami. Tatandaan ko, dalawa yung aking pinagtanungan. Isang driver nang sabi, kaya hindi tinatanong ako ng mga pasahero, ano ang sabi ng driver? Kaya kung hindi sinabi, eto sinabi. Diretso lang ho kaninyo. At meron kayo makikitang kanto, lumiko na ho kayo. Ang dami namin nakitang kanto eh. Kaya hindi ko na sinabi. Kasi baka malito, sasabihin ng pasahero ko, hirap po yung kanto. Ang sabi ko sa kanila, pwede ho ba, wala na munang magsasalita, ako na lang muna ang inyong driver. Kung saan ako ilid ng Panginoon, doon ako pupunta. Pagdating doon sa kantong isa, kanan, dead end. Kaliwa, pero meron pang diretso. Nakakita ko ng tao ng barangay. Sabi ko, sir, pwede po magtanong, saan po ba papunta yung Sambat San Pascual? Kasi sa Waze, Sambat San Pascual, tatlo yung ipinapakita eh. Kailangan pa pumunta doon sa Caltex Hebron ng Batangas City. Sabi ni Bong, malayo yun. Yung isa, yun yung tinutumbok namin na 5.3. Then sabi ko, yung po ba yung malayo pa? Ay, ano na po malapit na lang. Siguro mga 4 na kilometro. Di tama yung, sabi ko, na malapit na 5.8 eh. 4 na kilometro. Nung kami tumatakbo na, ito na, sakay ng X100. Di sila ngayon na sumusunod. Bakit? Sila nasa Waze eh. Sa akin, naging waste of time kasi eh. Kailangan ko 2 beses minto para magtanong. Kaya, ang naging panuntunan ko ngayon, hindi na ako gagamit ng Waze. Sorry. Kasi, nung pong Miyerkules, papunta kami sa bahay nila Pastor Abel Oral. Ang naka-Waze si Pastor Raul, saka si Pastor Gago. Pagdating namin doon sa kanto, sabi ng kanilang Waze, in 100 meters away, turn right. Naalala ko, sabi ni Pastor Abel, pagdating doon sa kanto na yun, turn left. Anyway, sabi ng Waze, turn right. Sabi ko, turn right, sige, sumunod. Black 4 po yung kanila. Black 5. Nakarating doon sa 4. 4, yung sa kanan. Sabi ko, Pastor Gala, pasensya na. Hindi ko na susundin yan. Didiretso na ako rito sa kaliwa. Tama. Pagdating doon sa kaliwa, kita namin, Black 5, lot 47. Nakaabang na si Pastor Abel. So, sa pagbalik namin, Pastor, gagamit ba tayo ng Waze? Sabi ko, pwede hindi na. Mapilit si Pastor Raul na mag-Waze. Kasi, sabi ko, Pastor, sa highway, magpakapi ka. Aba, nag-Waze,
Dito kami dinaan sa yung dating highway, wala kami mapagkapihan. Nakalagay doon, piso, kaping barako. Kaya lang, Tapsilog, every Sunday open. Ba, alam pala ni Pastor na merong kapihan, kaya lang, bukas lang pagka-linggo. Anyway, nakakatuwa po, no? Yung mga sinasabi natin, paraan para tayo ay mag-isip. Paraan para natin tingnan kung tayo po ba ay laging nakikita ng Panginoon sa diwa ng pagpupuri at ng pagpapasalamat. Alam niyo, kung meron papasalamat ka ako, kapatid na Dalisa, kapatid Dani. Kasi sabi ko, hanggang 65 lang mo, ang pwede. O boy, hindi sasabihin ko, 55 lang ako. Pagdating lang sa highway, sabi niya, ay mabuti, walang checkpoint. Di ba? Tama? Kasi, enjoy na enjoy ang senior pagka nakakalabas. Kasi ang paniniwala nila, para silang nakakulong sa bahay. Kaya yung mga simpleng ganun, pasalamat po tayo sa Panginoon. Pangalawa, yung pagpapasalamat sa Panginoon na may kasamang pagpupuri, nakita po natin sa panahon ni Maria. Nakita natin sa mga Israelita, nung italaga nila ang mga Levita, na walang gagawin kundi ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ang pangalawang bagay na nais kong bigyan ng diin, yung pagpapasalamat bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Pansinin po ninyo, yan pa rin yung teksto natin, pero tingnan po natin yung Josue 4:21 hanggang 23. Kung nasusundan po ninyo ako, mula po sa Josue, Deuteronomio, susunod ay Josue. Chapter 4, verse 21 hanggang 23. Pansinin po ninyo. Pagkatapos, sinabi niya sa bayang Israel, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong yan, sasabihin niyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Okay? Nasusundan po ba ninyo? Josue na tayo, chapter 4, verse 21 hanggang 23. 23. Sabihin din ninyo na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo tumatawid tulad ng ginawa niya sa dagat ng Pula. Habang kami tumatawid noon. Sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh. At pararangalan ninyo ang Diyos niyo si Yahweh sa habang panahon. Mga magulang ko at mga kapatid, ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay kapahayagan ng ating pagpapasalamat, ng ating pagpupuri sa Kanya. Iisipin ninyo parang baliwala, no? Para saan yung bato na yan? Ano ang sabi ni Josue? Sabihin niyo na dito sa lugar na ito, pinadaan ang lipi, ang angkan ni Israel, na ito ay ginawang tuyong lupa. Katulad ng dagat na tinawid ng aming mga magulang. Kilalanin ninyo ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa inyong mga magulang. At ipaalala ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa lahat ng lipi ni Israel, ang ginawa ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, kumusta po ang Diyos sa inyong buhay? Patuloy ba siyang gumagawa? Nadadaman niyo ba ang pag-ibig? Nadadaman niyo ba ang kapangyarihan ng Diyos na hanggang ngayon ay patuloy ninyong naranasan? Inaalala ba ninyo na yung ginawa ng Diyos na yun ay dapat na magtulak sa inyo para kayo magpuri, para kayo magpasalamat, para inyong kilalanin
ang kanyang kapangyarihan. Pangatlo, tatlo lang po ito eh. Huwag po kayong mag-alala. Nakakadalawa na ako. Pagpapasalamat, kasama ang pagpupuri. Bakit? Sapagkat kinilala niyang siya'y instrumento o alipin ng ating Panginoon. Pangalawa, pagpapasalamat, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat iningatan sila na makatawid doon sa malakas na current ng tubig ng Ilog Jordan. Pinalakad po sila sa tuyong lupain. Kabutihan, kapangyarihan ng Diyos na sapat upang kanilang purihin, pasalamatan natin Panginoon. Pangatlo, pagpapasalamat, pagkilala sa mga biyayang mula sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na hanggang ngayon, tayo po ay nasa panahon pa ng biyaya? Marami pa tayong tatanggapin biyaya sa Panginoon. Marami pa tayong pagpapasalamat sa Kanya. Sabi po doon sa Nehemias, Kapitulo 9, talatang 28 hanggang 31. Nehemias, Kapitulo 9, talatang 28 hanggang 31. Ganito ang sinasabi ng mga talata. Ngunit na ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo. Ngunit ang buhay nila, kaya't pinabayaan mo silang muling matalo sa kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisi, humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit. At paulit-ulit mo silang inililigtas, sapagkat ikaw ay mahabagin. Binabalaan ko siyang manumbalik o silang manumbalik sa iyong kautusan. Ngunit sa kanilang kapalaluay, lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo'y sinuway nila yun. Verse 30, maraming taon na pinagtiisan mo sila, binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi pa rin sila nakinig, kaya't ipinasakop mo naman sila sa mga dayuhan. Ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipoy at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Mga kapatid, alam niyo yung pangyayari sa buhay ng mga Israelita? Pagka nagtatagumpay, tumataas, material, umuulat, pisikal, malulusog, sila po ay nagiging palalo. Nakakasala, nagiging masuwayin, ayaw kilalanin ng Diyos. Kaya ang gagawin ng Panginoon, pababayaang talunin ng mga bansang walang Diyos. Pag nandoon na at alipin na, hihingi ng tulong sa Panginoon. Si Panginoon naman, mahabag, patatawarin, muli silang ibabalik sa dating kalagayan. Babalik na naman sila roon. Ano yun eh? Parang cycle. Pagka umuunlad, nakakalimutan ng Diyos, pagbagsak, naalala ang Panginoon. Parang pamilyar tayo doon, no? Di ba? Nangyayari yun sa tunay na buhay. Pag walang sakit, hindi kailangan ng Diyos. Pag walang hanap buhay, hindi kailangan, pag may hanap buhay, hindi kailangan ng Diyos. Pero pagka wala ng trabaho, yan yung panalangin sa Panginoon. Pag may karamdaman, yan na yung panalangin sa Panginoon. Pero pansinin po natin, hindi po masamang manalangin sa Panginoon. Kahit sa anumang sitwasyon, sa panahon ng kaunlaran, panahon ng kahirapan, kasi mapagbiyaya po ang Diyos. Hindi nga lang ako nakatitiyak kung hanggang kailan yun. Wala sinabi, no? Wala eh.
Kaya kailangan magpatuloy ka lang eh. Hindi mo kasi alam kung hanggang kailan matatapos yung biyaya ng Diyos ngayon. Pero para sa atin, mainam namang hawakan sa mga pangako ng Panginoon. Sa panahon na tayo ay umuunlad sa ating kabuhayan, lalo pa nating maalala ang kabutihan ng Diyos. Na kaya tayo pinapaunlad sapagkat gusto na umunlad ang ating pamilya, umunlad ang iglesia, umunlad ang ating mga kapwa mananampalataya. Na kayo ang instrumento. Alam nyo, minsan, lalo na kaming mga manggagawa, pag dumarating na itong panahon na tinatawag na pagtitipong, ito po, yung mga huling pagtitipon ng mga manggagawa, Pastor Diakonisa. Kasi minsan, sabi nga yung pastore, baka naman magsulisit ka na naman yan. Sabi ko, depende doon sa pamunuan kung anong gagawin. Kasi kung minsan, sa kagustuhan po namin, na yung 47 ng mga pastor, mga diakonisa, kahit panahon ng pandemya, ay meron tanggapin. Umiisip po kami ng pamarang paano namin sila mapagkalooban. Pero ang good news, bawat pastor at diakonisa, sigurado na po na meron 25 kilos na bigas. Wala pong palakpak dyan? 25 kilos na bigas, bawat isa, 47 po yun. Tanong nyo, saan nagaling? Yung pong 10% ng aming ikapo, pag napagsama-sama po yun, yun po yung binigay po namin. Para kung tutuusin, yung pong mga pastor, diakonisa, tumanggap po ng biyayang bigas, mula rin po doon sa mga pastor at diakonisa. Pero gusto namin, mabigyan namin sila ng cash. Noong po nakaraang taon, ang aming binigay sa kanila, 2,500 bawat isa. Dahil meron pang mga emeritus, umabot po sila ng 51. So, pinag-uusapan dahil nito. Pero kami po, nag-isip, huwag masyadong malaki. Mula sa 2,500, gawin na lang namin 5,000. Kasi gusto po namin patunayan na kahit panahon ng pandemya, ang Diyos hindi kailanman nagkukulang. Tama po ba? Kaya lang po, may sabi ang Diyos. Ang sabi po ng Diyos, hindi ko kayo pagkukulangin. Kaya lang, nasa bulsa pa ng mga miyembro, yung pambigay. Kaya, sa aking pagtatapos, pababasa ko na lamang sa inyo, yung awit 138, talatang 1-3. Basahin po niya. At sa ating pa rin pagtatapos, paalala ko lang, yung Lucas 17:16, kung saan meron pong 10 ketongin na may ketong ang pinagaling ng Panginoon. Ang sabi ng kapatid na Vicky Calixto sa kanyang Sunday schooler, sa kanyang grupo, ilan ang bumalik kay Jesus para magpasalamat? Ilan ba? Yun, isa. Nasaan yung siyam? Lahat ginawan po tayo ng Panginoon. Pero hanggang kagabi, iisa pa po yung sumasagot. Iisa pa yung sumasagot. Pero meron akong gustong hamon sa inyo. Lalo na sa pangalan ng mga manggagawa. Pag ang manggagawa ay hindi po natin pinabayaan, ang mga manggagawang yan, hindi rin po kayo pababayaan. Pag ang mga manggagawang yan, inyong pinabayaan, hindi pa rin kayo pababayaan. Pero ang Diyos kailanman, hindi po tayo pinagkukulang. Ang kailangan lamang natin, katulad ng isa sa mga ketongin, bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, bilang pagtatapos, yung gawa 3:1-10. Doon sa tinatawag na gate na maganda, merong isang namamalimos doon. Papasok ngayon si Juan at si Pedro. O si Pedro at si Juan, o sino man. Ang sabi nun lang po,
Palimos po. Anong sabi ni Pedro? Pilak at ginto, wala ako. Pero kung ano na sa akin, bigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Sa tingin nyo, ano kailangan ng lumpo? Pagkain, pera, pilak, o makatayo at makalakad? Makatayo at makalakad. Ibinigay po yun. Ibinigay yun. Doon sa mga talatang 8, 9 at 10, nakita ng mga tao doon sa templo na yung nakaupo doon sa pinaka-gate nila, ano yun? Lumulundag. Naglululundag. Pumapasok doon sa templo. Anong sinasabi? Nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri sa Panginoon. Alam nyo, doon sa talatang 10, nakakagulat. Pati po yung mga naroon sa loob. Namangha sila sapagkat napakabuti ng Diyos. Dahil yung po ay lumpo mula pa nang siya isilang. Pero may kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon Jesus. Siya nakalakad. Maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Kahit panahon ng pandemya, hindi tayo pinagkulang. Loobin ng Diyos na dahil hindi po tayo pinagkulang ng Panginoon, tayo naman po ay magkaloob sa Kanya. Magbigay po tayo ng mararamdaman ng Diyos na kayo ay nagpupuri at papasalamat sa Kanyang kabutihan. Ako po ay nag-note lamang doon sa GC ng board. Napakasimple ng aking kahilingan. Mababaw po ang aming kahilingan. Tinolang manok lang. Sinaing lang, mainit na kanin. Okay na po yun. Kasi meron na po sumagot ng lechon. May sumagot na rin ng bulalo. Ang problema, meron po hindi kumakain ng bulalo. Dahil may mga iniingatan sa kalusugan. At least mas safe pagka tinolang manok. Kami po ay mga 42 to 62 lamang ang bilang. Pero ang sabi nga ng aming Pangulo, hindi naman lahat yan ay darating. Kailan? Ito po ay sa December 14, alas 8 hanggang 1 ng hapon. Di lamang po ang aking masasabi, pwede po kayong magpadama ng pagmamahal sa 47 na manggagawa ng distrito na ang layunin po, kahit sa panahon ng pandemya, paglingkuran kayo ng mga kapatid sa pangalan. God bless you. Maraming salamat, Pastor, sa mga biyayang mensahe. Ngayon po ay niyayahan ang mga kapatiran para po mga kahilingan, mga kaarawan, anniversary, at sa mga ano pong yung pasasalamat ay pwede po kayo tumayo kung hindi siya pwedeng lumapit dito sa harap at para po ipanalangin ng ating pastor. So sa inyong mga sarili mo po ang po, pwede na po kayo. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po ng salita. Mangusap ka sa buhay ng Pilipinas. Minsan pa Panginoon, tinuro mo kami magpasalamat at magpuri sa iyo. Sa pamagitan ng Panginoon ng mga pag-aari, sa pamagitan ng aming pagpapagamit sa iyo, sa pamagitan ng aming pagkaloob para sa iyo at sa aming mga kapwa. Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa iyo. Lobin mo dati ng Diyos na sila po ang mayroong tanging pagpapasalamat ay maranasan nila, Panginoon, na yun ay isang tunay na pagpapahayag ng iyong kabutihan sa kanila. Tanggapin mo ang kanilang mga pagpapasalamat. Maging ito ay patungkol sa kanilang dagdag na taon
sa kanilang pagsila. Maging ito ay dagdag na taon sa kanilang pagsama bilang mag-asawa. Maging ito ay mga karagdagang benepisyo sa kanilang trabaho. Maging ito, Panginoon, ay para sa kanilang mga galingan na pinagdaan. Sa iba't ibang kaparaan, tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pagpasalamat sa iyo. At nawa, Panginoon, hindi lamang madagdagan ang kanilang mga taon ng buhay, kundi patuloy na may talaga ang kanilang mga sarili sa puspusang paglilingkod sa iyo. Pagkalabo po ang iyong mayamang paspas sa bawat sa kanila. Gamitin mo po ang iyong mga magulang at mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyong mga bagsik. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyong kayo ng kanyang pangasa. Ngayon, hanggang ng buhay. Amen. Sa puso ko ay tulog, sa dugo ko'y umagos, wala nang hihigit sa'yo. Iyong pagmamahal, pagkat hanggang kamatayan, ako'y hindi mo iniwan. Opo, ito ang pagtulungan. Ngayon po, po natin sarili para maghahandog sa kaban ng Macedonia. Ang kaban ng Macedonia po ay diyan po tayo kumukuha para magpatulong sa ating mga kapatid. Yung mga nangangailangan sa mga sakit, yung na-hospital, at sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Niyayahan po ang mga usher para po sa ating handog. Noon, narito po ang handog ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ito, Panginoon, at para magamit sa kalalaganap ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
nakaupo na po ang kapulungan. Ngayon po, ihanda po ating sarili para po sa ating banal na hapunan. Ay nayayahan po ang ating mga predikador, kapatid na Rolly Murillo, si June Navarro. Sino pa po ang nandiyan predikador? Ate Linda. Nanyahan ko po na tumayo ang kapulungan. Kung sino man nagkasala, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan. Dahil dito, kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang pagkakasala at nagkakawang gawat iniibig sa inyong kapwa, nagpapasya magtaglay ng isang bagong kabuhayang banal na landas sa magsigulog kayo rito ang taglay ang buhay ng pananampalataya at tanggapin ninyo ang banal na sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't maniklod kayo na may lubos na pagnasa makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamagitan ni Kristong ating manunubos at tagapagligtas at gawin niyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa niyong kasalanan. Narin na po kayo maupo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay tukom ng lahat ng tao. Inikilala po namin at tinatangis ng aming puso na di mabilang ng mga pagkakasala at madlang kasamaan sa tuwi-tuwi na aming nagagawa, maging sa pag-isip at sa pananalita, laban sa takilang mong kadyusan na siyang nakapagudyok sa pakatwirang puso mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po'y lubos na pinagsisihan at nalamdam namin ng labis ng aming mga puso ang mga nagawang ginarapat sa iyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami iyong kahabagan o amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawang kapastanganan at pagkalumos harapin na kami sa inyong makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging karangal at kaluluwatan ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sabay-sabay po tayo. Diyos na mawain at walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nakakabukas sa mga puso ng lahat ng tao. Talastas mo ang lahat ng nanasa namin at walang lihim na sa iyo nalilingin. Pakalinisin mo nga ang aming mga puso kasi na iyong Espiritu Santo upang maibig ka namin na may kasakdalan, maitampok sa parang karapat-dapat ang banal mong pangalan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. O Panginoon, o mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang nang dahil sa pagpapalagay na kami ay may munti man lamang karapatan. O hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa panghahawak namin sa di malirip at di nagmamaliw mong mga kahabagan. Kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit mamulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapwat ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mahabagin ayon sa iyong katutubong taglay. Kaya't itulot mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ang kanyang dugo na mabuhay kami at lumago sa mga yaon. At nang kung kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kaming lagi sa kanya at siya naman sa amin. Amen.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di matingkala mong pag-ibig at kahabagan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin. Na siya ang doon ay gumanap ng tanging paghain ng sarili, na nang minsang makapaghandog na ng kanyang buhay, ay naging sakdal at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. At nilalang ang Santo Sakramentong ito, at sa pamamagitan ng kanyang santong ebanghelyo ay pinag-utos sa amin ang isang walang likat na pag-aalaala sa kanyang napakamahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Iniluluhog nga po namin sa iyo, Amang mahabagin, na kami lingapin mo at sa amin ay ipahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ayon sa banal na likha ng iyong pinakaiibig na anak, sa pag-aalaala sa kanyang mga hirap at sakit at kamatayan, ay makinabang kami at sa kabanal-banalan niyang katawan at dugo. Siya nung ding gabi sa ipagkanundo, hinawakan ng tinapay at nang makapagpasalamat, ay kanyang sinabi, tanggapin at kanin niyo ito ang aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang matapos ang paghapon, hinawakan ng saro at nang makapagpasalamat, kanyang binigay sa kanyang mga alagad na sinabi, uminom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na binigay dahil sa inyo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kasama po. Kasama mo. Sabay-sabay po natin tanggapin at kanin ng tinapay. Sabay-sabay po natin inuman ng saro. Tunay, ukol at matuwid na maging tungkulin namin sa buong panahon at sa lahat ng dako'y handugan ka namin na mapagpasalamat. O Panginoon, amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Kaya nga sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel, lahat ng muna sa langit, nagpupuri kami dinadakilang maluwalhati mong pangalan, na sa laging pagpaparangal sa iyo nasasabi tayo pong lahat, banal, 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 Panginoong Diyos na mahapo, punong-puno mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ang buong pagluwalhati mapasayo lamang nawa, o Panginoong katastasan. Amen. Isa-serve po sa inyo mga kapatid, nakasama na po yung ostya at saka yun. No? Medyo lang po konting ingat sa pagbubukas. Kailangan po ninyong sirain yung isang panig para mabukas. Kasi pag hindi, baka tumapon po sa inyong damit. Ito po ay isang paraan pagtugon po natin sa tagubilin po ng ating mga pamahalaan na wala na po tayong iingatan pa. Disposable lahat.
kung yung tanggalin yung inyong face mask, tanggalin at kanin po ninyo ang dinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Inuman po ninyo ang inyong sarang, simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Kabilang kayo sa mga nagpahayag sa umamang ito, na kumigilala sa mga hirap, sakit, kamatayan, pangakong pagbabalik ng ating Panginoon. Hanggang sa kanyang muling pagparito, masumpungan niyang bawat isa sa atin ay matapat na naglilingkod sa Kanya. Sabay-sabay po tayo sa pagbigkas. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Niluluni ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Dahil sa iyong dakilang kaluwalhatian. O Panginoon Diyos, Hari ng sangkalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, O Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Pagpapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Patuloy nating ipamuhay ang pag-ibig, ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Taglayin natin ang kapangyarihan, sundin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Doxology po. Ayan mo na.
schedule of the month of December 2020. Midweek, Pastor Cirilo Juan, Antes Liserio, Presider. 6, Sunday morning, Pastor Cirilo Juan at Predicador Ricky Gutierrez. Midweek, kapatid na Carol, speaker, at Sagani Lindor de la Cruz, ang presider. 13, Sunday morning, Pastor Cirilo Juan at presider naman ang ating Predicador Linda Murillo. Simbang gabi, mayroon po tayong simbang gabi. Ako na lang. Simbang gabi po ng linggong madaling araw, bali Lunes po yun, Pastor? Wednesday ba yun? Yung Merkulis pala yun, akala ko. Ayan, ang ating unang pananabahan po, ang ating speaker, ang ating pastor, ang presider po, ang ating kapatid na Predicador Rolly Murillo. 17 ay Pastor Munching Sapi. Ang ating namang presider ay si Raquel Briones. 18, Pastor Raul Tamayo. Ang presider naman po ay si Vicky Calixto. 19, Pastor Darwin Dalumpinis. At si Predicador Obed Eusebio naman ang presider. Sunday po, sa 20 po. Ang ating speaker ay ang ating Pastor Angel Ginto at ako naman po ang presider. Morning ng 20 po, Sunday morning ay Pastor Cirilo Juan, ang ating speaker, ang ating presider po ay Brigado Raquel Briones. Sa 21, sa simbang gabi ng madaling araw ay Pastor Lino Di Maculangan. Ang ating presider po ay kapatid Tis Liserio. 22, Pastor Galo Lucio, ang ating Predicador Ricky Gutierrez naman ang presider. 23 ay Pastor Abel Coral. Ang ating presider po ay ang ating kapatid Linda Murillo. At sa 24, Pastor Cirilo Juan. At ang Predicador John Navarro, ang presider. 24, Pastor Cirilo Juan, ang speaker, at ang ating Predicador Ricky Gutierrez, ang presider po. Yun po sa simbang madaling araw po. 10 days na lang po, simbang gabi na po. December, birthday celebrant ay ang pizza 3 ay Kasi Picundo, 4, Lorna Torres, 5, Arlene Sugusio, and Geraldo Acosta, at Imelda Lutino, at Jeep Duhay Lungsod, 6, Clark Kenneth Coloma, 7, Mary Joy Napa, 8, Jose Victor Napa, at J. Mark Kabasag, 10, Gia Sugusio, Ramona Lubena, John Piniel Batan, at Vicky Bintura. 11, Roxana Navarro at Nili Mateo, Kim Liserio. 12, Elmer Nuicad. 2, at Gisirel Tumbangan. 14, 15, Sarah Joy Benavides. 16, Altia Kayungkong. 17, Neselmi Padilla at Vicky Jubin at Adelaida Acosta. 18, Gian Jubin. 19, Login Torres, John Russell Benavides at Virginia Batalier. 20, Mark Sibian Kabasag. Ang anniversary naman po, Ricky and Joe Navarro at Joel and Lydia Piña. Joe and Lydia Piña. 14, Romy and Joan Pacifico. 15, Ricky and Chris Gutierrez. Sila po. Announcement po. Welcome back, Ronald Garon.
Nandito na po ang ating kapatid na Ronald. Hindi lang namin alam kung kailan siya dumating. Sa mga nais mag-donate ng bulaklak para sa ating altar ay maaari makipag-ugnayan lamang kay Ate at Vicky at Jobin. Church attendance noong December 3 ay 17. Ngayon po ay 73. Midweek po yung 17. Ngayon po ang 73. Decisional po.